Alam niyo mga kapatid, isang maliit na observation lamang. Ang mga loyalista, ipit ngayon. Bakit? They are being overwhelmed. Kahit anong trolls yung gawin mo, they are being overwhelmed by the Duterte supporters na talaga makikita mo may mukha, totoong tao. Especially the voice of the OFWs. Kaya ayaw siputin ni Marcos yung OFW dun eh. Baka kung anong marinig niya. So, we know, alam natin yung totoo. Alam natin na si Duterte lang ang matino. We know that. Ngayon, ang conflict dito sa ang dilema dito sa mga loyalista na ito, nakakahiya kung babaling sila sa mga pinklawan. Pero syempre, politika yan eh. Hindi, well, wala tayong magagawa kung pati mga supporters nakikipolitika. Pero nakakahiya yun. Yung mga loyalistang nakikipag-away sa mga pinklawan noon, tapos biglang kakampi sila ngayon. Oh, wow. Wala. Ew. But anyway, bukod doon, itong mga loyalista na to, bagamat wag na ako magsalita naman siya. May utak naman sila. They know na pag kumampi sila sa mga pinklawan, once it is convenient, they will be disposed of. Yan. So magkakaalaman tayo habang hindi na desirable ang environment. Itong mga loyalista, paipit na naman ang paipit yung boses niyan. Kasi sayang eh, sinayang nila. Bumangon na sila ng panahon na Duterte. Tignan nyo, walang loyalistang nagsasalita prior to Duterte bago mag-assume ng posisyon si Duterte. Alam niyo yan, that is a matter of fact. Ay mali, sabi nga ni Congressman, as the matter of fact. Okay. Anyway, so ganun ang mangyayari dyan. So ito mga loyalista na to, gaganon-ganon na naman yan. Tawing-tawing na naman sila na. Kasi para silang indoctrinated lang eh. They cannot accept the fact na yung inaasahan nila wala talaga. Wala talaga. Deep in their hearts, alam nilang Duterte lang ang matino. They know. Di ba si Atty. Larry Gadon? Ako hangang-hanga ako kay Atty. Larry Gadon. Nagsalita lang yon during the time of President Duterte. Mga bobo kayo! Ganun siya. Kasi hindi siya ginagalaw ng mga pro-Duterte. Dahil ang kalaban ng Duterte noon, pinklawan. Ngayon, tinawag niya si Pangulong Duterte na digonggong, sabi niya. Gumaganon-ganon na siya kasi kailangan niyang mapapahiya na siya pag kumalas siya sa Marcos Kahiyaan na to. Isa yan sa walang pupuntahan, walang susulingan. Ang susulingan na niyan, yung mga kinakana-kana niya dati, doon na susuling yan. See, pag wala ka talagang prinsipyo at nanaig lang siya yung politika, wala talaga. Ako kung kunwari ang mga Duterte kumampi sa pinklawan, I will shut up. Ayoko yung move na yan, but I will support it. Sabi ko naman sa inyo, kung naaalala nyo, sorry, hindi naman ako relevant, pero nung 2022 sinabi ko, kung tinanong nila ako, ba't galit tinitira ko daw si Lenny, pinklawan, sabi ko, kung sila ang manalo, di okay, wala akong magagawa. I know the Philippines will be in very, very bad shape, pero wala akong magagawa kasi gusto ko sila magtagumpay kung may mabuti silang gagawin na alam kong wala. But I want them na may magawa sanang mabuti sa Pilipinas. Sino man nakaupo. Kasi tagumpay na kung sino man nakaupo, tagumpay ng Pilipino But the failure of sino mang nakaupo is the failure of the Filipino.
So, sana you keep that in mind. And nabubwisit lang ako sa mga politiko kasi kumari itapon ko silang lahat at Duterte na lang eh. Kasi most of them, halos all, walang kwenta. You can see it eh. Talagang wala akong galang sa kanila. Because they don't do shit. Di ko maramdaman, di ko makita yung tunay na malasakit. They are mere politicians. They are not leaders. They may seem like it. They may be in position, but they're not. They are selfish assholes. So, ako observation ko. That is why itong mga loyalista na to. And ako, pasaya naman ako para kay Marcos. May loyalista pa rin sila. How I wish na maranasan ng taong merong mga loyal sa kanila eh. Even when the going gets tough. May uuwian naman siguro silang baluarte lagi. Diba? Wherein siga sila dun. They are respected there. They are protected there. I hope so. But, you know, kasi pag hindi maganda ang ginawa mo sa bayan, it will haunt you. It will always come back to haunt you. And ako, once again, sasabihin ko sa inyo, hindi na ako magbibigay ng opinion pag si Duterte kumampi sa Pinklawan, though, syempre, Duterte na lang ang pinaniniwalaan ko rito, wala nang iba eh. But, napagtanto ko nung ginalaw ni Pangulong Duterte ang baso, na lahat kalaban. Lahat kalaban. Especially ng itong ginawang ito ng administrasyon ni Bongbong. Talagang rooted ang system. Sino mang umupo dyan, sino man, ito, taga nyo sa bato, sino man, pare-parehas lang with the exception of Duterte.